Hi mga nosebleeders, welcome po to another episode of ating Nosebleed No More, and today we'll talk about the power of pause. So, madalas po naalala ko nung nagtuturo pa ako sa university, no. Ang mga bata pag pinabasa mo sila nakakatuwa kasi babasahin nila parang sila, yung nag-swimming, parang tapos biglang basa ng todo-todo, pabilis pag wala ng hangin, tapos kuha na naman ng hangin. Tapos basa na lang po hanggang sa dulo, no. Hindi po ganoon yung hindi po ganoon yung tamang pagbabasa. Ang pagbabasa po dapat is parang siya, kung yung mga joints, meron pong pause station na tinatawag. At din po, yung pause station po yung unit ng po na meaning na pinaprocess po ng isip natin. So dapat ganun po tayo magbasa. Kung ano po yung pause stations dapat alamin natin. So dito po ganito po siya, no. Wag po tayo using pause stations properly turns reading into a powerful tool for both public speaking and deep personal ganun po siya, no. Mali po yun. Napansin niyo po ba, pag binasa mo kahit na napakabilis mo, wala ka po naiintindihan. Yun ang dahilan kung bakit marami nagbabasa and they do not have comprehension. So, tingnan po natin yung mga pause stations. So, ganito po siya, no? Using pauses properly, so dun po mag-mark tayo dito, properly, turns reading, ayun po siya, turns reading into a powerful tool for both public speaking and deep, pwede po yan, personal comprehension. Now, ito po, pwede pong kung gusto mo diretso doon, pero doon ka pwede mag-pause. So, halimbawa, using pauses properly turns reading into a powerful tool for both public speaking and deep personal comprehension. Pwede po yan. Pero hindi po pwedeng doon sa gitna. Halimbawa, using pauses properly turns reading into a personal ganun po siya. Hindi po pwede yung ganun po, no? So, ito po, pwede kang mag-skip ng ilang pauses pero dapat dun ka mag-stop. Yun po kasi yung pinaprocess ng isip natin. Ano po sila? Mga thought groups. So, using pauses properly turns reading into a powerful tool for both public speaking and deep personal comprehension. Pag binasa mo po yun ng ganun, ay napakaganda pong pakinggan niya. Kasi yun yung mga pause stations na pinaprocess po ng isip natin. Ano po sila? Yun po yung parang mga unit ng meaning. So pag narinig mo po yan o kapag nagbabasa ka, pinaprocess po siya ng isip natin. Hindi po yung tas biglang tigil dito, tas tigil doon, tas ganun po siya. Yun po yung dahilan kung bakit marami nagbabasa tas wala po silang comprehension o hindi nila naiintindihan po yung binabasa natin. And now, you know. So, ano po yung mga trick dito, no? Ang isa pong trick is pag nakita ka ng noun, stop ka dun. Tas dito po, dahil ito adverb, so yun, pauses properly, so pwede kang tumigil dun. Minsan, madalas isang rule talaga is pag nakita ka ng noun, tigil ka kagad.